As we all know mga Kawan Stories, marami nga po ngayon ang nagtatanong kung anong bansa nga ba ang kayang tumalo sa Team USA. Well, basically, we can say na European team pa rin ang may mataas na chance ang matalo ang lineup ng USA. At ngayong araw, sa naging friendly game ng dalawang bigating kupunan na France at Serbia, nakita natin kung anong team dito ang palagay kong tinik sa lalamunan ng Team USA. Well, sa larungang ito ipinakita ni Nikola Jokic ang kanyang galing sa paglalaro sa mga international games. Though currently top of 4 sa FIBA rankings ang Serbia, eto rin naman ang masasabi nating magpapahirap sa lineup ng USA. Hindi natin maikakaila ang galing at chemistry ng nabuong lineup nila sa pangunguna ng 3-time MVP na si Nikola Jokic. Ang tanong, kaya nga bang talunin ng USA ang kupunan ng MVP na si Nikola Jokic? Well, tara't talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang kinuha at pumirma na nga sa Los Angeles Lakers ang kanilang 7'2" center na magiging kakampi ni na Bronny James at Dalton Keunig sa Summer League. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Napakagandang friendly match nga po mga Kawan Stories ang nangyari sa pagitan ng Serbia at ng Team France. Alam naman natin na andito nga po sa France sina Victor Wembanyama at Rudy Gobert na arguably dalawang best defensive players sa NBA ngayon, pero mukhang iba ang kinilabasan dahil matapos nga nilang tambakan ng Turkey noong nakaraan, nagulat nga sila ngayon sa team naman ng Serbia na pinangunahan ni Nikola Jokic. Kung inyo ngang napanood, mamaw nga sa ilalim ng basket ang MVP na ito na kahit si Wembanyama nahihirapang mapigilan siya. May pagkakataon pa nga pong masasabi nating bugbog talaga sa ilalim si Wembanyama dahil sa ginagawang gulang ni Nikola Jokic. Kahit man nga nakakasabay sa simula ang France, hindi pa rin naman nila napanatiling dumikit sa talaan ng Serbia. Nagpapatunay lamang na iba pa rin talaga ang kalidad ng Serbia kapag kumpleto ang kanilang lineup. Last FIBA World Cup, pasok nga ang bansang ito sa championship nang wala si Jokic at ngayon nga pong balik national team na siya. We can say na ang Team Serbia ang magpapahirap sa Team USA. Hawak nga nila ngayon ang lahat ng tools para matalo ang bigating lineup ng USA, though si Nikola Jokic at Bogdan Bogdanovic lamang dito sa sentro ang opensa. Hindi pa rin naman dapat kalimutan ang mga role player dahil sa ganda ng chemistry ng team, nakakagawa pa rin sila ng paraan para manalo. Samantala, tungkol naman sa kinuha ng Los Angeles Lakers. Sa ginanap nga po ngayong NBA Summer League, kinuha nga ng Lakers para maging parte ng kanilang lineup dito ang 7'2" center na si Moses Brown. Huli nga itong nakapaglaro sa Portland Trail Blazers at ngayong kasalukuyang naglalaro sa NBA G League, at ayon kay Daniel Stancard, idinagdag nga po ng Lakers ang batang big man na ito sa roster nila sa Las Vegas. Magandang addition rin naman ito para sa kanila, lalo kina Bronny at Dalton Keunig, dahil magkakaroon sila ng dagdag confidence na tumira sa labas dahil meron na rin naman sila ngayong additional center. As of now, hawak nga nitong kontrata ay pang Summer League lamang, at ngayong araw ang kanyang debut game kontra sa Rockets na kahit man natalo sila, nakapagtala rin naman siya ng 7 points, 3 rebounds na masasabi nating malaking tulong para sa Lakers. Kahit man natalo, nakita rin naman dito ang kanyang hustle plays at dedikasyon kasama sina Dalton Keunig at Bronny James Jr.